were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch thoughts, and you'll go, oh, that was before that. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Galatia 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaring tuuyain ang Diyos. Kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang paalaala ng talata ay isang nakakatakot na babala sa mga tumutuya sa Diyos, yumuyurak sa Kanya bilang Diyos at manlalalang. Ano ba ang ibig sabihin ng huwag kutyain ang Diyos? Sa Exodus 27, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng Kanyang pangalan sa walang kabuluhan. To the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch thoughts, and you'll go, oh, that was before that. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Ang komedyanteng si Nikki Glaser na nag-host ng 82nd Annual Golden Globe Awards, sa kalagitnaan ng palabas nagmuni-muni dahil napansin niya walang pagkikilala sa Diyos mula sa mga nananalo sa kanilang mga talumpati ng pagtanggap. Binigyan din ng host ng Golden Globe Awards na walang pagpapasalamat sa Diyos mula sa mga talumpati na ibinigay sa seremonya. Kanyang sinabi na hindi nakapagtataka na walang Diyos ang bayang ito. Ano ang mangyayari kung ating kinukutya ang Diyos? Ang napapanood ba nating nangyayari? Ito ba'y nagkataon lamang o isang wake-up call? Binanggit pa sa nasabing events, ang Diyos na lumikha ng universo ay 0. Ang lahat ay nagtawanan. Mentions, moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Ngunit ang kahihinatnan nito ay walang makakatawa. In Southern California, causing widespread destruction, as you know. When the sun came up, we could finally see the scope of the devastation. The Palisades fire alone already destroying more than 1,000 structures, making it the most destructive fire in LA history. And, you know, we've been here this is our 3rd day here, and everywhere we go, we see new images of this hailscape. And I just want to give you a sense of where we are. Sunset Boulevard, the heart of downtown, is that way. These are homes here. On the other side over there was a 3-story condo building. Come with me. Want to show you another big condo building, also 3 stories. Everything here destroyed, and you may be able to see the spot fires inside there. And as firefighters have been racing across this town, trying to put those out, overnight, that new fire just in those Hollywood Hills, just a few blocks from the famous Hollywood Boulevard, exploding in size. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ilang araw pagkatapos nitong Golden Globe Awards ay isang pagpapahayag ng katotohanan sa sinabi ng Galatia 6:7, sapagkat isang bagyo ng apoy ang tumupok sa mga lansangan ng estado. Ito ba ay coincidence lamang o isang banal na babala? Pakisulat ang inyong mga komento sa baba sa comment section. Hindi ko alam, mahal na kaibigan, pero ako ay naniniwala sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sentro ng isang industriya na nagkutya sa Diyos at sa katotohanan ng Biblia at niluwalhati ang kasalanan ay hindi nakakagulat nang sabihin niya na ito ay bayang walang Diyos. Ang Diyos ay nagpapadala sa atin ng isang wake-up call para ipaalala sa atin na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng soberanya
kampanya ng banal na manlilika. Ating ipahayag, kaibigan, na ito'y hindi malupit na hatol mula sa Diyos, kundi isang paalaala na magpakailanman ay huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tumayo ka, kaibigan, at ihayag na huwag kutyain ang pangalan ng Diyos. Turuan natin ang ating mga anak na magkaroon ng pagpipitagan upang pamunuan ang ating mga pamilya ng may pananalig, paggalang sa Diyos. Ang nanunuya sa Diyos sa anumang paraan na gaya sa ginawa ni Nikki Glaser ay isang karumal-dumal sa harapan ng Diyos na maging dahilan ng ating pagkawasak. Katulad sa nangyayari sa Southern California na nagiging sanhi ng malawakang pagkasira. Alam mo na kapag dumating na ang araw ng wakas, gaya ng nakikita natin ang saklaw ng pagkawasak ng apoy ng palisades na sumisira ng higit sa 1,000 mga instruktura. Ito ba ay panawagan ng Diyos sa atin sa mga huling araw upang hindi tayo mapahamak? Sa Apokalipsis 14:7, matakot kayo sa Diyos at sambahin ninyo siya dahil dumating na ang oras ng nahahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Huwag kutyain, bagkus sambahin natin siya at ibigin. Sa anong paraan? Sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, sa pagkawasak ng mundo, mayroong maliligtas na tatayo sa harapan ng trono ng Diyos. Sino sila? Sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Kaibigan, ang malaking pagkasunog na ito ay isang paalaala lamang ng ating kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. Hanggang sa muli, kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.